Po, welcome po sa ating lahat. Ayan, sa mga nasa live po, ini-encourage po ang bawat isa na mag-SRCT. Pwede po natin i-share ito sa ating mga kamag-anak, sa mga kaibigan natin, sa mga GC natin, para pati sila ay makakarinig din ng word ni Lord. Amen. Sa mga nandito po sa loob ng church, pwede din po tayong mag-share ng live natin para mas maraming maabot yung ating live service. Amen po ba? Amen. Amen. Ayan. Welcome po sa mga dumarating. Yan. Yan, pwede po tayo umupo. Pwede po natin punuin yung nasa harap na upuan. Hindi po ba para pag may darating pa ay makakaupo agad sila? Pwede po ba yon? Amen! Yan. Sige, tayo po ay dumako sa pagpupuri at pagsamba sa ating Panginoon sa hapon na to. Handa ka na ba? Pakisabi nga sa kakatabi mo, handa ka na ba? Amen! 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 Sige po, tayo po yung magsitayong lahat. Alam ko po, excited na excited po ang bawat isa. Ayan, hindi po tayo papapigil sa anumang lagay ng panahon. Tama po ba? Amen! All the chains are broken. I have been set free. Every word you've spoken is watching over me. So how can I stay silent when I hear you call my name? I'm living in your presence. I'll never be the same. I've been found in you. Now I sing out your truth. Come on! And on my lips there's a shout of praise. And now I'm gonna dance for all my days, because I've seen the wonder of your loving way. So much joy here in your embrace makes me wanna sing and celebrate, because I've seen the wonder of amazing grace. All the chains, sigaw natin! Yes, I've been set free. every word you've spoken is watching over me. So how can I stay silent when I hear you call my name? I'm living in your presence. I'll never be the same, 'cause I've been found in you. We will sing, and now I go on. Cause on my lips there's just, and I'm gonna dance, because I've seen the wonder of your loving way. So much joy here in your embrace makes me wanna sing and celebrate, because I've seen the wonder of amazing grace. Come on my lips. And on my lips there's a shout of praise. And now I'm gonna dance for all my days, because I've seen the wonder of your loving way.
So much joy here in your embrace makes me wanna sing and celebrate, because I've seen a wonder of amazing grace. I've been found in you. Now I sing out your truth. I've been found in you. And now I sing out your truth. Sige, balang sa atin. Yung pinakamalakas na tinig para sa Panginoon. Your truth, I've been found. Come on. And now I sing out your truth. I've been found. I've been found in you. And now I sing out your truth. Sa malakas natin. I've been found in you. And now I sing out your truth. And on my lips there's a shout. Now I'm gonna dance. So much joy, joy here in your embrace makes me wanna sing and celebrate. Amazing grace on my lips, on my lips. O, lahat tayo sasayaw. Your loving way, yeah. So much joy here in your embrace makes me wanna sing and celebrate, because I see the one for the last time on my lips. And on my lips there's a sound of praise. And now I'm gonna dance, because I see the wonder of your loving way. So much joy here in your embrace makes me wanna sing and celebrate, because I've seen a wonder of amazing grace. Amazing grace. Amazing grace. Yung pinakamalakas na sigaw ng papuri at pasasalamat sa biyaya ng Panginoon. Hallelujah! Yes, Lord! Thank you, Jesus. Oh, we worship you, God. Hallelujah. Yes, Lord. Patuloy po kami nagagalak, Panginoon. Sa hapong ito, alam namin na kasama ka namin. At yung sinasamba namin na Diyos, ay Diyos na buhay. Yes, Lord. Hallelujah. Ang Diyos na gumagawa ng mga himala. Hallelujah, Jesus. Worship you, Lord. Worship you, God. Even in the wilderness, through confusion and battle,
brokenness, through this pain I will confess you are always good. Minsan pa. Even in the wilderness, through confusion and barrenness, you are beautiful, God. Even in my brokenness, through this pain I will confess you are always good. 'Cause desert will bloom in the light of your love. Yes, Lord. Valleys make room for the river of God. Even in the wilderness, through confusion and barrenness, you are beautiful, God. Even in my brokenness, through this pain I will confess you are always good. 'Cause deserts will bloom, 'cause deserts will bloom in the light of your love. Valleys make room for the river of God. And deserts will bloom in the light of your love. And valleys make room for the river of God. 'Cause he'll never run dry, never run dry, never run dry. He'll never run dry, never run dry, never run dry. Yes, you are. Never run dry. You never run dry. Never run dry. Never run dry. You never run dry. Never run dry. Never run dry. Sige po, declare natin. You never run dry. You never run dry. You never run dry. Yes, oh Never Lord. run dry. Sige po, kung may mga areas sa buhay natin na natutuyo, meron tayong Diyos na kahit kailanman na hindi natutuyo. You never run dry. You never run dry. You never run dry. Never run dry. You never run dry. Never run dry. Never run dry. You're my source. You're my life. I'm never lacking. You're my source. Never ending. You're my life. Yes, Lord. You're my source, never ending. You're my life, and never ending. My source, never ending. You're my life. 'Cause deserts will bloom in the light of your love. Valleys make room. Come on, the river of God is here. And deserts will bloom in the light of your love. Valleys make room for the river of God. Deserts will bloom in the light of your love.
make room for the river of God. 'Cause you never run dry, never run dry, never run dry. Lord, you You never run dry. never run dry. You never run dry. Yes, Lord. Lord, you You never never run run. dry. Never run dry. Never run dry. You never run dry. Never run dry. Never run dry. Yes, never run dry. Never run dry. Oh. Never run dry. Never run dry. Oh, you never run dry. Hallelujah. Come on, church, lift your voice and express your faith to the Lord, to the God who is never run out. Hallelujah. Come on, sing your song to the Lord. Hallelujah. Sige po, sa kabila ng mga pinagdaraanan natin, sa kabila ng mahirap na sitwasyon, sa kabila yan ng mga delubyo, mga kalamidad, He never runs dry. Hallelujah. Lift your voice, lift your voice, praise His name. Oh, nothing is impossible to you. Nothing is impossible to our God. He is able. He is able. Oh, He's a miracle working God. He can do anything. He can do anything. Oh, Jesus, the name that is above every name. All powerful God. Jesus, Jesus. Oh, and we will say, sing never run dry. You never run dry, never run dry, never run dry. You never run dry, never run dry, never run dry. Yes, God. Never run dry, never run dry. Yes, Lord, you never run dry, never run dry. For the last time. You never run dry, never run dry, never run dry. Oh, you never run dry, never run dry, never run dry. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Karapat-dapat ka purihin at sambahin, Panginoon. Hallelujah. Salamat po, Lord God. At patuloy po namin tinataas ang aming mga paningin sa iyo lamang, O Diyos. Patuloy po namin, Lord God, tinataas ang aming mga kamay bilang tanda na aming pagsuko at pananampalataya, Panginoon, sa iyo. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord God. Bilang ikaw ang aming Diyos na buhay, Panginoon. Hallelujah. Salamat po, Lord God. Patuloy mo pong punuin ang iyong mga salita, ng iyong presensya, ang lugaring ito, ang puso ng bawat isa ay patuloy na mabuksan, Panginoon, sa lahat ng gagawin mo, Panginoon, sa gawain ito, Lord God. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen! Amen. Amen. Yan. Napakasarap po magpuri sa Panginoon. Tama po ba? Amen. Yan. Kahit po sa dinaranas nating pagsubok ngayon, naniniwala ako na ang Lord ay never ending. Amen po ba?
Amen. Hindi kailanman nagkulang ang Panginoon. Amen po ba? Amen. Kaya sa mga oras po na to, inaanyahan po natin volunteer para magpatotoo ng ginawa ng Lord sa buhay niya. Ano po, yung mga encounter delegates and re-encounter delegates, kung sino po ang gusto, makipag-unahan na lang po sa mic. Yan. Meron po ba? Ayan, si Ma'am Joy. Palakpakan po natin ang buhay ni Ma'am Joy. Natawa tuloy yung anak ko. Ayan. So, napakasarap po palang makalaya sa dati mong pagkatao. Tapos, bago ka na ngayon na kahit pala napakadami nating kasalanan, pwedeng-pwede yung forgiveness kay Lord. At after nung encounter, napakaluwag sa pakiramdam na meron pala tayong Diyos na mapagpatawad, mapagmahal, na mas lalo naming na experience na naramdaman kung gaano ka mapagmahal yung ating Panginoon. At dapat bilang lingkod niya, gawin natin yung best natin para sa Kanya din. In return, yun. Mahalin din natin siya. Hindi lang siya dapat yung nagmamahal. Yan. Ate Nova po next. Tips. Good afternoon, mga kapatid. Naranasan ko lang, hindi pala quiet please. Hindi naman pala mahirap magpatawad kasi si Lord tutulungan niya tayong mag-heal yung mga broken-hearted nating mga puso. Kasi yun yung isa sa naging namin, yung pagpapatawad. Kasi super cry kami noong time na yun. Na talagang masarap magpatawad. Kaya kung sino man po yung may mga dinadala sa kanilang mga puso, magpatawad lang tayo kasi si Lord ang tutulong sa atin at mas magaan yung buhay natin. Mas maganda yung flow ng buhay natin pag tayo nagpapatawad. As mas maraming blessing na darating sa atin. Yun lang po. Si Tita B. Tawagan no? Totoo nga kasi napakabuti ng Diyos. Kasi kung minsan, akala natin sa buhay natin is, pinababayaan niya na tayo, pero hindi pala. Kasi kung minsan, sabi nga nila, hindi ang Diyos ang lumalayo sa atin. Tayo kasi nga, sa mga kasalanang nagagawa natin, sa mga pagkukulang na nagagawa natin sa Kanya, yun yung nagiging dahilan kung bakit ang pakiramdam natin is malayo ang Diyos sa atin. Pero ang totoo, tayo yung lumalayo sa Kanya kasi nga sa mga nagagawa nating kasalanan, yun yung nagiging dahilan. Kaya dapat, mauna natin patawarin yung sarili natin, humingi tayo ng kapatawaran sa Panginoon para maramdaman natin yung presensya niya na sa buhay natin o sa bawat isa. Kaya yun lamang po, masaya rin, privilege po na naka-encounter ako kasi urong-sulong pa po ako noong time na yon. Kaya thank God at natuloy din. Salamat po. Sino ba? Marina, where are you? Marami po ako natutunan sa re-encounter. Kasi bago ako pumasok sa re-encounter, yung sarili ko, sabi ko, Lord, wala naman pala akong halaga sa'yo. Kasi sobrang leader na ako, pero nakakagawa pa rin ako ng kasalanan. Pero tinuro sa akin ng re-encounter na ganun pala ako kahalaga. Binigay nga niya yung buhay niya Paano hindi ako magkakaroon ng halaga sa Kanya? Binigay nga niya yung buhay niya para sa akin. Kaya nung paglabas ko ng re-encounter, nakita ko napakaganda pala ng buhay na gusto ng Lord sa akin. Wala man nagpapahalaga sa akin, pero si Lord yung nag-iisang nagpapahalaga sa akin. Mas importante sa lahat, si Lord mismo yung nagpapahalaga sa atin. Kaya nakita ko rin na
Lord, hindi ako susuko kasi gagamitin mo pa ako eh. Gagamitin mo pa ako sa mga tao. Yun lang po. Bunay. Bunay. Praise, praise. Meron pa po ba ang gusto magpatotoo? May time pa po tayo. Ayan, si Ate Angeline. Yung sa akin naman po, parang, di ba po sa sarili natin na yung iba gusto lumayo sa Lord kasi may problemang pinagdadaanan. Susi po pala dapat po pala talaga hindi tayo lumayo sa Lord kahit sobrang daming problema sa buhay natin. Kaya, praise God kasi pinalaya ako sa mga dami. Madami kasi kung nararamdaman sa sarili ko pero thank you Lord kasi pinalaya niya ako sa pakiramdam na yun na hindi ako nag-iisa kasama ko si Lord kahit saan na ako magpunta. Yun lang po. Wala. Amen. Meron pa po ba? May time pa tayo. Si Tita Marina. Salamat po sa pag-i-encounter namin sa mga hindi pa po nag-i-encounter. Subukan nyo po, masarap, masarap sa pakiramdam po talaga. Talaga pong nababago tayo ng Lord kapag talagang tao sa puso natin ang paghingi ng tawad sa Kanya. Kaya salamat po talagang walang nagpapigil at nakapag-encounter. Ako magaan po ngayon ang kalooban ko na wala po yung mga sakit ng nararamdaman ko na puno na pala ng sakit. Salamat po. Salamat sa Diyos. Amen. Wala. Ayan, napakabuti po ng Lord, no? Dahil may minutes pa ako naman po yung magpapatotoo. Ayan, una po sa lahat, syempre gusto kong magpasalamat sa Lord kasi inalaw niya na maka-attend ako sa re-encounter. Akala ko po nung una, ganun-ganun lang encounter, kagaya lang ng yung re-encounter pala. Kagaya lang ng encounter, pero iba yung ginawa ng Lord sa buhay ng bawat isa sa amin ng re-encounter. Talaga. Ayan, gusto ko din po magpasalamat sa mga staffs, on behalf po ng lahat ng participant, gusto po namin magpasalamat sa lahat ng staffs, sa mga pastor natin. Salamat po sa inyo dahil hindi po mangyayari yung re-encounter ko hindi dahil sa inyo. Kaya marami pong salamat sa inyong lahat. And ayan po, ready na po ba tayo para sa mensahe ng Panginoon? Ayan, tayo po ay iwasan po natin ang magkwentuhan, iwasan po natin ang mga mga hindi kaaya-ayang gagawin dahil ito na po yung time para mag-speak sa atin si Lord sa pamamagitan ng ating Pastora Myrtle Garcia. Hello! Ayan. Okay, masaya ba tayo na pinaunlakan tayo ulit ng Acts? Thank you ulit, Brother Drev, tsaka si Jonel nandito kasama natin ngayon. And syempre sa bawat isa na hindi nagpahadlang. Diba? Welcome pala kay Arceline. Ayan, kasama ni Julie. Ayan, bago siya, nakasama natin. And sa bawat isa na hindi nahadlangan, lakas ng ulan kanina papunta dito, no? Pero kayo ay nagpatuloy. Welcome ko lang din yung mga nasa online. Ayan, si Joy, hello. Si Donita, si Mami Be. Ayan, may message sa'yo si Mami Be Mayrene. Sabi niya, marami kaming nagpapahalaga sa'yo. Ayan, si Tita Bebeng Talyara, hello po. Ayan, si Leslie, hello. Si M, hello sa inyo dyan. Meron ba akong Tita Bebot, hello po. Ate Bona, ayan, hello. So, yan lang po yung naabot ng aking, ayan, si Kuya Jeff, hello. Ayun. Ayan. Okay. So, tayo po ay, anong buwan na ngayon ng September? Buwan na September. Well, anong week? Week. Ayan, first week ng September. At usually, meron tayo dapat bagong series, tama? Natapos na yung nakaraang series natin. Ano yung nakaraang series natin? Pananampalatayang hindi binabaha. Actually, gusto kong gawa ng second part yun kasi binaha na naman tayo. Binaha na naman tayo. Pero alam mo, ito yung message na gusto kong i-share.
Sabi ng Lord, hindi, magpatuloy kayo sa kung ano yung dapat talaga na series nyo, bahaman o wala. Kasi po ang nilagay talaga sa akin ng Lord sa puso ko na maging series natin ay tungkol sa kahalagahan ng mga kaluluwa. Kaluluwa natin at kaluluwa ng ibang tao. Yun talaga yung nilagay niya sa heart ko. At nag-confirm pa siya nung nagbabasa kasi ako ng book, tapos nakita ko tong quote na to. Ano yung sabi po dyan? Yan yung shinare ko sa live eh. Sabi po dyan, ano daw po pakibasa? 1, 2, 3. The enemy always pounds when you want to start something new. Tama ba yan? Nangyayari ba yan sa'yo? Yung magbabago ka na. Sino ulit yung mga nag-encounter? Mga nag-re-encounter. Di ba? Tapos pag uwi mo sa bahay, gustong-gusto mo na talaga magbago, di ba? Tapos pag uwi mo, ano yung mga dinatnan mo, di ba? Oh, madaming nabahin. Di ba? May mga pagsubok na dumating. Kahit hindi sa mga nag-encounter, or nag-re-encounter, yung andun ka sa point na gusto mo nang magbago. Kaso, may mga dumarating na pagsubok. Kasi pala, merong kaaway na gustong pigilan yung gusto ng Lord na gawin natin. Ganun pala yun. Kaya pala, sabi ng Lord, tuloy mo lang kung ano yung message. At natutuwa ako kasi, kanina, habang pinakikinggan ko kayo, na-realize ko, bakit hindi na pala kailangan ng pananampalatayang hindi binabaha part 2. Alam niyo kung bakit? Kasi meron na kayo nun. Kaya nga kayo nandito eh. Tama po, pwede naman na wala kayo dito ngayon. Actually, ayan, ako lutang pa ako kasi sa mga hindi po nakakaalam, bago kami pumunta dito, nanganganak po yung aming pusa na talagang ang bigat-bigat ng kalooban ko. Sa iba, medyo hindi naiintindihan yon kasi sa talagang na may pet, mahirap yun. Ang bigat nun sa amin na nakita namin nanganganak si Negi tapos hindi niya mailabas yung isang baby. Talagang na ako, sino-sino na, nag-message na ako sa newsfeeds, kay Armin, kumontak na kami ng vet, kasi talagang ayaw niyang lumabas, na yung buntot niya nakaganon. Lalo na nurse ako, no, alam ko yung mangyayari doon sa babae pag hindi niya nailabas agad yung baby doon sa tiyan. Talagang nangangamba talaga ako, tapos nag-intercede ako. Talagang, Lord, di ba? Tapos bago tong message natin, bago tong Sunday na to, meron akong mga preparation na kakaiba. After nung re-encounter, challenge ko yung sarili ko na pagdating ng gawain, kakaiba yung gagawin kong preparation. Super excited ako bago mag-Sunday na to. Tapos biglang dumating yun kanina lang. Kanina lang yun, biglang dumating. So yung heart ko na parang, wag ka maging excited. Alam mo yun, na parang yan yung kaaway na wag ka na maging excited kasi ayan na may nangyayari sa buhay nyo. Kasi family yung turing namin kay Nay. Kasi close kami doon sa pusa na yon. Tapos nilalaban ko talaga sa prayer. Sabi ko, hindi, miracles will happen. Sabi ko, hindi lang para sa church, para din sa amin. Sabi ko, hindi ko tatanggapin yon. Talagang nanggigigil ako sa kaaway. Wag ako panggigigilan kita. Sabi ko, wag ako yung kinakalaban mo. Sabi ko, panggigigilan ka ako, tagagantihan ka ako kita. Talagang nag-intercede ako ng bonggang-bongga. Tapos dadali na nga namin sa vet. Kaya nag-message na ako sa ministry heads and assistants. Sabi ko, malilate kami, dadali namin siya sa vet. So talaga nagre-ready na kami, na tinawagan na namin. Diyan lang daw sa Kalumpit. Thank you kay Armin sa kanyang help. Papunta na kami doon. Tapos sabi namin ni Ezra, sige, try nating paanuhin kahit last na. Tinutulungan kasi namin siyang ilabas yung baby. Tapos hanggang sa yun, lumabas yung baby, praise God. Pwede natin palakpakan si Lord. Kasi alam niyo kung magkano? 7,500 yung CS. So, bukod sa gagastos kami, ayun nga, nakaka-worry pa para kay Negi. Pero safe si Negi! Sa mga nagmamahal kay Negi dyan. Ayan, nakapanganak na po si Negi. Meron siyang 3, Damatay yung 2, pero merong 3 buhay na na baby. Praise God! Pero paano kung huminto ako? Paano kung pass A, pass J, kayo na magtuloy ng gawain? Pupunta kami ng clinic. Paano kung naging ganun ako? Wala na. Sayang naman yung preparation. Sayang naman yung ginawa ng Lord, di ba? Yung mga revelation ni Lord. Tama ba?
So ano ulit yung message? The enemy always pounds when you want to start something new. Kaya hindi tayo papayag. Tama ba? Kasi ang kaaway, ano yung pinakaayaw niya sa lahat? Kapag naghahayo ka. Kapag iniingatan mo yung kaluluwa mo. Kapag iniisip mo yung mga bagay na pangwalang hanggan. Yan ang ayaw na ayaw niya. At hindi tayo papayag. Wala kaming pakialam kung ayaw mo. Tama ba? Magliligtas tayo ng mga kaluluwa. Amen! Amen! Tayo ay magiging handa sa muling pagbabalik ng Panginoon. Amen! Ipipreserve natin yung kaluluwa natin. Amen po! Amen. Kaya yan po, excited ba kayong mapakinggan ng ating mga... di ko alam ko hanggang kailan matatapos yung ating series na to, pero excited ba kayo? Makita ang value of our soul. So for the first part of this message, our title is, paki-flash nga po. Our soul is not cheap. Yan. Pag-uusapan natin ngayon, baka nakalimutan natin to. Makikita natin sa mga ginagawa natin kung para sa atin ay cheap na ba yung soul natin at kung paano natin mapapahalagahan ang ating mga kaluluwa, maging ang kaluluwa ng ibang mga tao. Amen po? So may tanong po dito. Pakibasa nga po. Naranasan mo na bang bumili ng isang bagay kasi alam mo, mura lang? May extra money ka naman. Wala. Sino sa inyo na-experience to? Ano yung binili mo, Mayrin? Lip tint. Yun nakita mo sa Shopee, nag-sale no, 1 peso lang. 1 peso lang. Di ba? Sayang, di ba? Ano yung binili mo? 1 peso deal. Ayan, yung mga sachets ba yon? Mga sachet, di ba? Na-experience nyo yon? O kahit sa Tiangge, sa labas, nakita mo, ay, mura lang, may ka-extra pera ka naman. Binili mo siya. Tama ba? Anong pinambili mo? Yung extrang pera mo. Tama po ba? Ano ang pinambibili natin sa mga bagay na walang halaga o feeling natin walang mahalaga? Extrang pera lang. Tama po ba? Ganon din pala sa ating kaluluwa. Pwede pala, kapag binibigay natin ay extra-extra lang, ang tingin natin sa ating kaluluwa ay hindi karapat-dapat pag-investan o cheap lang. Okay? So ano po yung nakalagay dyan? Sa next slide po. Ito ang example. Ang ebidensya na ang isang tao ay napasinungalingan na ng kaaway. Ano yung lie of the enemy? Nagulat ako sa picture. Nakita nyo ba yung picture? Pwede bang paki-zoom? Grabe, oh. Ang dami niyan sa Google. May nagpapatattoo ng ganyan. May demonyong tattoo na bumubulong sa tenga niya. Ang dami nila. Grabe, no? Ayan. Anyway, so ito po yung lie of the enemy. Your soul is cheap. Kapag binibigay mo sa Panginoon ng extra time o lakas mo, alagad ka pa rin naman niya. Tingnan mo ha, baka nabubulungan ka ng ganito. Alagad ka pa din niya. Maliligtas ka pa din naman. O, ito yung mga example. Sa mga naghahabol ng takedown notes, yung mga important lang yung kunin natin. Yun, your soul is cheap. Para ma-explain natin. Tingnan nyo ha, baka nandito kayo. Sa mga nasa online, lalo na. Baka akala natin, lie po yan ha, lie. Pag extra time lang, at alagad ka, hindi totoo yun. Okay, mamaya makikita natin. Ano mga example? Kumakanta naman ng worship songs tungkol kay Jesus. Isa-isahin natin ha, tingnan mo mabuti. Kung hindi ka ganito, nakinig po mo lahat ha, kung hindi ka ganito, tingnan mo yung mga mahal mo sa buhay, mga kakilala mo, na sinasabi nila, Kristiyano sila at alagad sila si Lord, pero ganito sila. Okay? Kumakanta naman ng worship song. Meron namang worship song na alam. Kumakanta naman, nagpapatugtog naman yan ng mga worship song. Pagkagising sa umaga, naka-play yan. Ano pa ba? Nanonood o uma-attend paminsan-minsan. Pag walang trabaho, pag may time, pag walang labahin, uma-attend naman. Pag hindi tinatamad, yan. Uma-attend naman. Nanonood naman yan, di ba? Hello, di ba? Nanonood naman. Ano pa? Nagpe-pray naman bago matulog. At pagkagising sa umaga. Nagte-thank you naman yan kay Lord.
Oo. Thank you, Lord, sa umagang ito. Samahan niyo po ako sa aking mga pupuntahan. In Jesus' name, amen. Bago matulog, salamat, Lord, sa buong maghapon. Sensya na po, pagod na po ako. Naintindihan niyo na po yun? Jesus' name, amen. Ano pa? Nagbabasa ng Bible? Paminsan-minsan. Pag maaga nagising, pagka umattend ng Sunday, Monday, magbabasa yan. Tuesday, wala na. Di ba? Pagka napapalo ni leader, nagbabasa, tapos nawawala ulit. Ano pa? Una muna, ito yung palalim na tayo, nauuna muna ang work, pag-aaral, bahay, self. Pag may time, isisingit yung spiritual. Ayan, una muna yung pag-aaral. Pag natapos ko na yung gagawin ko sa work, pag natapos ko na yung gagawin ko sa school, alam mo yung ginagawa nyo? Wala kasi akong barya eh. Dapat meron akong barya eh. Meron kang, pwede akong manghiram. Barya tsaka 500. Ayan, pengi nga po. Thank you so much. Ayan, sino may 500, 1,000? Ayan, yun! I bless you. Ayun! Thank you, Joy. Joke lang. Ayan. So, ganito yan. Tingnan nyo po to ha. Ito yung work. Ito yung time mo. Ito yung effort mo. Ito yung buhos talaga ikaw. Para sa work. Para sa pag-aaral. Para sa mga gawaing bahay. Para sa pamilya. Para sa anak. Lahat ng mga oras mo, effort mo, lahat nandyan. Sa devotion, ito lang. Sa pag-attend ng mga gawain, ito lang. Pananalangin, ito lang. Pagsa-cell group, ito lang. Pagta-tights, ito lang. Nagigets po ba natin? Walang pagbabago. Paano malalaman? Walang pagbabago sa ugali. Ganon pa rin magsalita. Ganon may bisyo pa rin. Gumagawa pa rin ng kasalanan. May secret sin pa rin. Tamad pa din. Di pa rin nagse-cell group, di pa rin naghahayo. Ala pa rin ginagawa para sa kaharian ng Diyos. Okay? Namumuhay pa din. Thank you. I bless you. I bless you. Siksik-liglig at umaapaw. So yan po ay kasinungalingan. Naku, pass. Talaga ba? Pwede mo bang bigyan niya ng ebidensya? Yung sinasabi mo, baka ikaw lang ang nagsasabi niyan. Di naman ako, love naman ako ni Lord. Tanggap naman niya yung mga ginagawa ko. Tingnan mo to, ha? Ito po yung sinasabi ng Word of God. Our soul is not cheap and you must sacrifice to keep it. This is the truth. Your soul is not cheap. Hindi dapat barya lang yung binibigay mo sa kaluluwa mo. Kailangan mong magsakripisyo para dyan. Amen. Meron tayong verse. If you will open your Bible, sige po, pwede tayong makibuklat. Diyan lang naman lahat yon. Nasa Luke 14 tayo. Luke 14. Pakinggan nyo ito mabuti, ah. Magugulat kayo, ang babaw pa ng example ko. Tingnan po natin to. Maraming tao sumunod kay Jesus sa paglalakbay niya papuntang Jerusalem. Dapat ba matuwa si Lord? Yes. Dami niyang followers. Kung panahon ngayon, 1 million followers ni Lord. Ang daming likers ng page niya. Ano sinabi ni Lord? Lumingon siya. Ano sinabi niya? Ang sino mang nais sumunod sa akin, pero mas mahalaga sa kanya ang kanyang ama at ina, asawa at mga anak, mga kapatid, maging ang kanyang sarili, ay hindi maaaring maging tagasunod ko. Cheap ba yung soul? Hindi. Kung hindi mo kayang gawin yan, hindi kita pwedeng maging alagad. Bakit? Ang baba ng tingin mo sa kaluluwa mo. Mamaya makikita nyo sa mga susunod pa. Pero may isa pang verse yan. Ano po yung nakalagay sa susunod na verse? Sabay-sabay nga po tayo magbasa. 1, 2, 3. Ang hindi magpasan ng sarili niyang krus at sumunod sa akin ay hindi maaaring maging alagad ko. Tama po ba sa mga extra time yung binibigay lang kay Lord? Karapat-dapat ba tayong maging alagad ni Lord? Base po sa talatang ito? Hindi
Sige po. Sino po nagsabi nito? Si Jesus hindi po si Pas M. Si Jesus. Siya po ang nagsabi nito. Ano po yung sinabi niya? Dapat marunong kang magpasan ng krus mo. Amen? Amen po ba? So, base sa verse na to, ano yung makikita natin? Yung pagkakaiba ng hindi totoong alagad at ng totoong alagad. Yung hindi totoong alagad, ano yung nakalagay? Ano yan? Basahin natin, ano? Baka sakali. Mag-quiz tayo. Tingnan natin kung sino ang may check. Number 1, hindi makasunod kasi madaming gawaing bahay. Hindi makapag-cell group kasi madaming labahin. Walang sa bahay. Yung anak ko walang magbabantay. Valid naman. Hindi sa inaano ko kayo Mamaya makikita nyo kung bakit ganito yung sinasabi ko. Alam ko, importante yan. Nanay din ako. May anak din ako. Ayan. Ano pa? Hindi makasunod kasi may pasok po ako. Pagod po ako galing sa work. Pagod po. Dami po naming project sa school. Di ba? Dami pong pinapagawa ng teacher. Kaya hindi po ako makapag-destiny class. Hindi po ako makapag-attend ng cell group. Napabayaan ko na po yung cell group ko. Hindi makasunod kasi nag-aalaga ng mga anak o apo, bata pa po yung anak ko. Kailangan po ako ng anak ko. Kailangan po ako ng apo ko. Hindi makasunod kasi mapapagod. Nakakapagod po, pastora. Pagod na nga po kami sa bahay. Pagod pa po sa church. Hindi ko po kaya. Pasensya na po. Mapupuyat po ako. Ano pa ba? Nakakahiya po. Hindi naman ako marunong. Di naman po ako marunong, hindi po ako matalino. Kaya kayo na lang po dyan, yung mga matatalino, yung mga marurunong. Ano pa? Hindi makasunod kasi baka masaktan. Kasi po, nakikita ko po sa mga leaders nahirapan po sila sa pagre-reach out Ayoko pong masaktan Ano pa ba? Hindi makasunod kasi may problema, may pinagdadaanan po ako. Pagkatapos na lang po ng pinagdadaanan ko, tsaka na lang po ako susunod. Ano pa? Hindi makasunod kasi may hindi kayang isuko. Love na love ko po kasi siya. Pasensya na po. Yung bisyo ko po, hindi ko talaga matanggal. Pasensya na po. Yung media talaga, love na love ko yung account ko. Pasensya na po. Ano pa? Hindi makasunod kasi inaayos pa ang future. Kasi po, kailangan po kami sa bahay. Kasi po, meron din po akong pangarap para sa sarili ko. Kailangan ko rin pong isipin yung sarili ko. Di ba po? Ano pa? At hindi balasik. Ano, tama ba? Hindi balasik. Makikita mo yan. Ang ganda sa balasik, kasi kitang-kita mo yung di sumusunod. Yun ang ganda sa balasik Tama ba? Sa mga nagbabalasik. Hello po, kung may question kayo tungkol sa balasik, PM mo na lang yung page natin. Kitang-kita mo. Ito po ay hindi totoo. Mamaya, malalaman nyo kung bakit. So, ano yung tsura ng totoo naman? Pastora, ano yung tsura ng totoo? Next po. Sumusunod kahit tama po ba? May labahin yan, pero iniiwan niya. Diba? Yung pinggan niyan, nakaganyan, pero iniiwan niya pag may gawain sa church yan. Diba? Ano pa? Sumusunod kahit nagtatrabaho, nag-aaral. Yung iba dyan, bumabiyahe pa. Saan ba kayo dyan? Humahabol pag destiny class, siya na traffic, papunta na po. Diba? Mga nag-aaral dyan, galing school. Naka-uniform pa, uuwi yan, yung mga nag-worship lead dyan, di ba? Talaga naman, sumusunod kahit nag-aaral. Kahit may mga projects yan, kahit patong-patong pinapagawa ng teacher, attend yan ng HSPM. Di ba? Ano pa? Sumusunod kahit nag-aalaga ng mga anak o apo. Nag-i-encounter, nagre-re-encounter, dala-dala yung mga anak. Nagpapadede sa gilid-gilid, di ba? Nagtuturo pag-alagala yung mga anak diyan, di ba? I'm so proud of you. Pwede mo bang kalabit yung katabi mo, proud ako sa'yo.
Isa kang tunay na alagad. Sumusunod kahit pagod, di ba? Pupunta sa school, ay sa church ganyan-ganyan na yung mata, di ba? Puyat, pagod, sakit ng katawan, pero a-attend pa rin ang church, tama? Magse-cell group pa din, lalakarin pa rin papunta sa mga members niya, di ba? Napapahiya, nasasaktan, pero pinupuntahan pa rin sila. Minamahal pa rin sila. Amen? Sumusunod kahit may problema. Tingnan mo yung katabi mo. Mukha bang walang problema? Hindi mo alam, mas malaki pa yung problema niya sa'yo. Pero dahil nasa kanya ang Panginoon, ang ganda ng ngiti niya. Ay, sa mga nasa online, ganun din sa inyo. Di ba? Di mo lang alam. Sabi mo sa kanya, di mo lang alam. Maganda lang talaga ako. Di ba? Maganda lang talaga nasa atin ng Panginoon. Amen! Sumusunod kasi nagsusuko. Yung buong buhay niyan, nakasuko sa Panginoon. Ano pa? Sumusunod kahit inaayos pa yung future, mga Joshen, di ba? Wala pang boyfriend yan, pero hindi na nila iniisip, darating din yun, tama ba? Di ba? Inaayos yung future nila. Siyempre, nag-work sila and all, pero naglilingkod pa din yan. Mga 100% sa balasik yan. Oo. At balasik pa din. Ayun nga. So, ito na ang tanong. Anong pinagkaiba ng hindi totoong alagad sa totoong alagad? Ano yung nakita nyo? Ano daw? Oo, pareho namang nahihirapan. Ano pinagkaiba nila? Bakit yung isa nakasunod? Walang excuses. Ayan, tama. Anong meron sa kanila? Marunong silang mag-sacrifice. Pinipili nilang mag-sacrifice. Bakit? Sige, paki-flash nga po. Pinipili nilang magsakripisyo. Kasi vina-value nila yung kaluluwa nila. Alam ko kasi pag huminto ako, hindi ko kayang huminto. Kasi alam ko yung value ng kaluluwa ko. Amen? Paano mo nakita yung value ng kaluluwa mo? Nakita mo kung paanong inalay ni Jesus yung buhay niya para sa kaluluwa mo. Nakita mo at nasaksihan mo kung paanong binigay ni Jesus, paanong nilatayan yung likod niya, paanong kinoronahan siya ng koronang tinik, kung paanong nilait siya, dinuraan, sinuntok, kung paanong inalay niya kahit Diyos siya ang kanyang buhay, para lang maligtas ang kaluluwa mo. At dahil nakita mo yun, at naranasan mo yun, kailanman ayaw mo na nagagawin mo lang cheap ang kaluluwa mo. Hindi ko kaya. Kaya yung iba sa inyo nawawala pero lumalaban pa rin. Nadadapa pero bumabangon pa rin. Nalalayo pero bumabalik pa rin. Bakit? Kasi alam mo, pinahalagahan ni Jesus yung kaluluwa ko. Kahit kailan, hindi ko to hahayaan na maging basura ng mundong to o ng mga tao sa paligid ko. Kahit anong sabihin nila, ipaglalaban ko yung kaluluwa ko. Dahil niligtas to ng Panginoon ng buhay niya. Amen? Amen po? Amen. Ayan, bakit nila kayang magsakripisyo? Kasi nakita nila, our souls are not cheap. Jesus died for us. Amen po? Amen. So, paano natin mapapakita na our souls are not cheap? Number 1, mag-invest ka sa iyong kaluluwa. Sino gustong magpasalamat kay Jesus na niligtas ka niya? Mag-invest ka. May sacrifice talaga. Wag mong isipin, sa iba na takot mag-sacrifice, wag mong isipin na ikaw lang yung nahihirapan. Lahat po tayo hirap. Lahat po tayo may pinagdadaanan, lahat po tayo pwedeng hindi. Pero piliin mong mag-sacrifice. It's worth it. Una sa lahat, minahal ni Jesus yung kaluluwa mo. Higit sa lahat, mahalin mo rin ang sarili mo. Yan ay pag-i-invest sa sarili mo. Amen? Amen po?
Amen? Yung mga sinasayang natin sa walang kakwenta-kwenta, bulong yun ng kaaway eh. Siya sabi niya, cheap ka lang. Gamitin mo na lang yung oras mo sa mga walang kakwenta-kwenta. Tama ba? Tuwing ginagawa natin yun. Yun ang sinasabi at nagpapadala tayo sa kaaway. Pero simula ngayon, hindi na. Tama po? Simula ngayon, 1,000 ang hulog natin sa kaluluwa natin. Amen! Amen! Kung kailangan magsakripisyo, gagawin natin. Amen! Amen! At number 2, i-encourage ang iba na mag-sacrifice. Ngayon, alam na natin, huwag natin hayaan yung mga members natin, mga mahal natin sa buhay, na nalilin lang ng kaaway. Na akala nila save sila, akala nila ligtas sila. Tama ba? Huwag natin silang hayaan na magpatuloy na walang sacrifice. Amen? Sino mga leaders dito? Huwag niyo kukonsintihin yung excuse ng members niyo. Pag may members kayong may mga excuses, huwag mong kukonsintihin. Tulungan mo silang mag-sacrifice. Amen? Tulungan mo. Siyempre, hindi naman yung ako nga nagsasakripisyo ako nga ganito Hindi naman ganun, di ba? Dumaan ka rin doon. Nandiyan ba yung mga leaders? Dumaan ka rin sa simula. Na hindi ka rin naman masacrifice dati. Hindi ka rin naman ganun nagsimula ka, di ba? Oo. Pero tulungan natin sila. Maging mabait tayo, maging mapasensya tayo habang ginaguide natin sila. O wala kang devotion. O ano sasabihin mo? Hindi, kung leader ka, ano sasabihin mo sa kanila? Wala daw devotion yung members mo. Ayan. O, bawi ka ha, bawi ka sa devotion. Tatanungin mo kung anong problema, ba't di siya nakapag-devotion? O hindi ka nakapag-share the gospel, o ano gagawin mo? Mga leaders. Ano sasabihin mo sa members mo? Ayun, dapat next week meron na. O pwede namang mag-reel. Pass kasi wala akong napuntahan, wala kasi sila pwede naman mag-reel. Di ba? Natutuwa ako sa mga nag-reel dyan, Pag nagaganon ako ng Facebook, puro reels, Very good, very good. Ayan, di ba? Amen. Hindi tayo nagpapabaya kasi our soul is not cheap. Ayan, number 3, tignan ang kapahamakang naghihintay kung patuloy nating gagawing cheap ang ating kaluluwa at kaluluwa ng ibang tao. Ito na po, this is our choice, mga kapatid. Meron sa atin na hanggang ngayon, nandun pa rin sa hindi totoong alagad. Pero tignan mo kung magpapatuloy ka sa ganun, mapapahamak yung kaluluwa mo. Pag lagi na lang barya yung binibigay mo sa mga nasa online, pag laging barya lang yung ibibigay mo sa kaluluwa mo, eventually mawawala. Matatanga yung spirit mo, magkakasala ka. At ano yung ending? Parang basura. Saan ba napupunta? Di ba, na-experience nyo bang bumili ng mga mura lang, murang sponge, yung mga madaling masira. Tama, mga madaling masira. Di ba? Saan sila napupunta pag sira na sila? Sa basurahan. Ganon din yung kaluluwa natin. Sa loob mo may kaluluwa yan. Yan yung isip mo, yung puso mo. Saan yan pupunta? Kapag nagpatuloy mong chini-chip, ginagawang chip yung kaluluwa mo. Sa impyerno. Diba? Huwag mong hayaan. Amen? Huwag mo hayaan. Mag-sacrifice ka. Dito ka lang naman magsasacrifice Pero pagdating ng panahon, sa langit ka naman pupunta. Amen po? Ayun, number 4. Tsaka ganun din yung ibang tao. Ito din. Kasi minsan napapagod na tayo Tama ba? Mag-reach out sa mga tao. Ayaw na natin. Kasi hindi naman nila pinapahalagahan yung Hindi naman nila. Sila nga, hindi nila pinapahalagang kaluluwa nila Ayaw naman nila makinig sa akin Tama ba? Pagtatanungin ko, bakit walang training? Ayaw pong magpa-consolidate. Tama ba? Sino naghayo? Tapos di ka pinansin nung sinabi mo ng i-cell group mo, ganyan, biglang nawala. Di ba? So, pag maraming ganun, pero tiyagain natin. Meron naman silang tanning. Joke lang. May 3 months naman. Joke lang. Hindi po. Tiyagain natin sila. Bakit? Saan mapupunta yung kaluluwa nila pag di nila pinahalagahan? Impyerno. Sino may anak? Amen. Pag halimbawa yung anak mo
kain ng kain ng mga hindi masustansyang pagkain, anong ginagawa mo? Hinahayaan mo lang ba? Hinahayaan mo? Hindi. Bakit? Bakit po? Ano mangyayari sa health nila pag puro ganun yung kinakain nila? Magkakasakit, hindi na sila kakain ng masustansyang pagkain. Amen? Kahit na ayaw nila, bawal yan, di ba? Tama ba? Hindi pwede yan. Tama po? Ganun din sa mga kaluluwa. Pag nakikita natin chini-chip, ano ba yung term ko? Ginagawa nilang chip. Yung buhay nila, yung soul nila. Lalo na yung mga mahal natin sa buhay. Huwag nating hayaan. Amen po. Akin na yan. Akin na yan. Hindi, joke lang. Ayan. Nasa inyo yun. Siyempre, in a nice way. Ayan. Alam nyo na kung anong gagawin at kilala nyo yung mga mahal nyo sa buhay. Ito na po yung number 4. Ito na yung last. Tingnan ang kaluwalhatiang naghihintay kung ipapakita natin na ang ating kaluluwa at kaluluwa ng ibang tao ay hindi cheap. Tingnan nyo po itong verse na to. Dalawa yan. Paki-flash nga po. Basahin natin na sabay-sabay. Hebrews 12 verse 2. Ituon natin ang ating paningin kay Jesus. Sa Kanya nakasalalay ang ating pananampalataya mula simula hanggang katapusan. Dahil sa kagalakang naghihintay sa Kanya, hindi niya inalintana ang kahihiyan ng pagkamatay sa krus. At siya ngayon ay nakaupo sa kanan ng trono ng Diyos. Ay, ano yung nangyari kay Jesus Christ? Hindi, vinalue niya yung spiritual life niya. Tama ba? At dahil vinalue niya, siya ay nakaupo na sa trono ng Diyos. Amen? Ganon din sa atin. Si Jesus nag-sacrifice. Tayo din dapat mag-sacrifice. Amen po? Gets po ba natin? Ano yung ending ni Jesus? Nakaupo siya sa trono. Ano yung ending mo? Maghahari kang kasama ng Panginoon. Yun lang naman yung ending pag vinalue mo yung kaluluwa mo. Gusto nyo ba ng ganong ending? Amen. Ito na po yung last sa Colossians 3:1-4. Yamang binuhay kayong muli kasama ni Kristo, ituon ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na ano po? Nasa langit. Yung kaaway talagang gaganyanin yung mata mo. Dito ka. Talagang gaganunin ka eh. Sa mga, yung kwento ko na lang kanina, di ba? Gaganunin ka niya. Sa mga pagsubok mo, baha na naman. Di ba? Ito na naman, pasukan na naman. Ito na naman. 'Di ba? Kaya biglang may darating na mga problema. I-distract ka niya. Pero ano daw yung gagawin mo? Sabi sa verse na to, ituon mo ang iyong paningin sa mga bagay na makalangit. Ituon mo ang iyong pansin sa buhay na walang hanggan, na naghihintay sa'yo kung mananatili kang nagsasakripisyo. Kung hindi ka magpapadistract sa kaaway, magpapatuloy ka sa calling ni Lord para sa'yo. Kung ano yung pinapautos niyang gawin mo, gagawin mo pa din kahit ang daming distraction. Sabi diyan, na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos, ang mga bagay na panlangit ang isaisip nyo, hindi ang mga bagay na panlupa, sapagkat namatay na kayo at ang inyong buhay ay nakatago sa Diyos kasama ni Kristo. Sabi sa verse 4, si Kristo ang inyong buhay at kapag siya'y nahayag na, mahahayag din kayong kasama niya. At ano yung nahuling-huli? Pagdating ng panahon, maghahari kang kasama ng Panginoon. Sa langit, wala nang sacrifice. Sarap buhay. Di ka na mapapagod, di ka na masasaktan, hindi ka na mapupuyat. Dito ka nang mag-sacrifice habang nasa lupa ka pa. Amen po. Dito ka na masaktan. Sige lang, saungin mo lahat. Dahil napakaganda na naghihintay sa'yo. Yan po ay pangwalang hanggan. Ano po yung walang hanggan? Walang katapusan lang naman. Walang katapusan, isang buhay na maluwalhati kasama ang Panginoon. So ngayon, sino po sa atin ang tinamaan sa mensahe natin? Sino po? Sige, tayo-tayong lahat. Sige po. Salamat, Panginoon, na kami ay binigyan mo ng pribilehiyo na makita kung ang ginagawa po ba namin ginagawa na po ba namin cheap yung mga kaluluwa namin o vina-value namin. Sige po, right now, evaluate po natin yung sarili natin. Kung tayo po ba ay nagiging totoong alagad o hindi? Tayo po ba ay nagsasakripisyo o hindi? Vina-value po ba natin yung ating kaluluwa o hindi? Kung nakita natin na
hindi pala sapat yung ginagawa natin para sa Panginoon. Hindi pala maituturing na alagad yung mga ginagawa natin. Ang kagandahan sa Panginoon, pwede tayong humingi ng tawad sa Kanya. Yun ang dahilan kung bakit ka nandito. Huwag mo palampasin. Ngayon gagawa tayo ng desisyon. At mahirap to gawin kung mag-isa ka lang. Tutulungan ka ng Holy Spirit para mangyari to. Kahit naman sa mga nagsasakripisyo, hindi naman to kaya talaga kung walang Holy Spirit. Pero para matanggap natin yung Holy Spirit, kailangan muna nating makita na kasalanan yung ginagawa natin, na hindi pag-value ng kaluluwa. Minsan kahit matagal ka ng Kristiyano, hindi pa rin talaga natin binavalue yung kaluluwa natin. So right now, kung nakita natin yon, tapat ang Panginoon upang patawarin tayo at linisin. Hindi po pwede tayong humingi ng tawad kung nakita mo yon. Patawarin niyo po ako, Panginoon. Kahit pala kilala na kita or Christian na ako, lumaki ako sa church. Pero hindi ko pala na-value ng tama yung kaluluwa ko. Patawarin niyo po ako, Panginoon. And we welcome Jesus. We make Him our Savior. Jesus, save mo po ako. Iligtas mo po ako. Linisin mo po ako sa aking kasalanan na ito. Kinikilala po kita bilang aking tagapagligtas at bilang Panginoon. Simula ngayon, kung paano kang nag-sacrifice ng buhay mo, tulungan mo po ako na maging ganun din. Kapag ginawa natin to, pwede nating i-welcome ang banal na Espiritu. Siya ang magbibigay sa atin ng kakayanan para magawa na mag-sacrifice, ma-value yung soul natin. Pati ng ibang tao. Yung iba sa atin, vina-value naman yung soul niya, pero hindi yung ibang tao. And we can also ask for forgiveness kung nagiging ganun tayo. Patawarin mo po ako, Lord. Kung sarili ko, vina-value ko, pero hindi yung soul ng iba. Patawarin mo po ako. Di ako nag-share the gospel, di ako nag-reach out, madali akong sumuko. Sorry, Lord, patawarin niyo po ako. Linisin niyo po ako. At tulungan niyo po ako na simula ngayon, makita ko yung value ng mga souls nila. Na hindi sila cheap. Namatay ka rin sa krus para sa kanila. Tulungan mo po ako na maabot sila. Alisin mo po yung mga takot, pangamba sa puso ko. Na maging handa akong masaktan, handa akong mag-sacrifice, handa akong mahirapan. Dahil mahalaga yung kaluluwa nila. Thank you, Lord. At hingin natin yung power ng Holy Spirit. Holy Spirit, tulungan mo po ako. Hallelujah. Salamat, Panginoon, na pinahalagahan mo ang aming mga kaluluwa. Kahit kami hindi pa namin nakikita, pero pinahalagahan mo na. Salamat, Panginoon, na bumaba ka dito sa lupa. Yun palang sacrifice na para sa'yo. Salamat, Panginoong Jesus. Vinalyo mo yung soul namin. Kahit na ang dumi ng soul namin, oh God. Kahit na kami makasalanan, Lord. Kahit dapat kami sa basurahan. Dahil cheap yung turing namin sa kaluluwa namin. Pero salamat na hinugasan mo kami, nilinis mo kami, inayos mo yung buhay namin. Salamat, Panginoon. At ganun din yung tingin mo sa lahat ng tao. Lord, nilalapit namin sa'yo yung mga mahal namin sa buhay. Sige po, pwede ba natin silang pangalanan? Yung mga nakita mo sa message na to na parang ang cheap ng tingin nila sa kaluluwa nila.
Sige po, ilapit natin sila sa Panginoon. Harandara kilayara shihalayandara kiyararasanda. Kararasak halalarasanda pakayara siyarashanda. Kararasa karararaba. Lord, buksan mo rin yung mata nila. Kung paano mo binuksan yung mata namin ngayon. Makita nila kung gaano kahalaga yung kaluluwa nila na hindi dapat nila tinuturing na cheap yung kaluluwa nila. Karasandararababa. Pinapalayas namin lahat ng gumugulo sa kanila. Sa pangalan ni Jesus, lahat ng bumubulong sa kanila na cheap lang yung kaluluwa nila. Na kinukuha lahat ng oras nila. Lahat ng lakas nila, Lord. We pray, open their eyes, O Lord. Open their ears that they can hear your voice, O Lord. Soften their hearts, O Lord. Hallelujah. Alisin mo yung katigasan ng puso nila, Panginoon, para maramdaman nila yung pag-ibig mo sa kaibuturan ng pagkatao nila, O God, in Jesus' name. In Jesus' name, O God. Hallelujah. Nilalapit namin sa'yo yung kalumpit, O God, yung hagunoy, O Lord. Patawarin mo kami, Panginoon. Lahat na naapektuhan ng bagyo, Panginoon. Patawarin mo po kami kung nagiging cheap ang tingin namin sa aming mga kaluluwa. Hindi namin pinapahalagahan yung mga spiritual naming buhay. Kung natutuon kami sa trabaho, sa pag-aaral, sa pagpapamilya, sa mga buhay na pansamantala lang, patawarin niyo po kami, Panginoon. Kami ay namamagitan sa lahat ng mga kalumpitenyo, sa lahat ng mga taga-Hagunoy, O God. Sa lahat ng taga-Bulacan, sa lahat ng nasa Pilipinas, Panginoon. Kami po ay namamagitan, O God. Patawarin mo kami, mahabag ka po sa amin, Panginoon. Bigyan mo pa po kami ng pagkakataon, O God, na magbago, na mapahalagahan namin yung aming kaluluwa simula ngayon, Panginoon. In Jesus' name, O God. Hallelujah. Tayo po ay aawit sa Panginoon. Awitin po natin yung awit na to, magpakailanman. Sige po, awitan natin ang ating Panginoon. Dakila ang iyong katapatan. Salamat, Panginoon. Sa buhay ko'y lagi nagmamahal, O Diyos, ikaw ang tunay sa aking tumagal. Kaya ako ngayon naririto. Salamat, Panginoon. Nag-aalay ng papurit pagsamba. Papurit pagsamba at inihahayag ang pagsinta. Minsan pa, dakila ang iyong katapatan. Dakila Sambahin po natin ang Diyos na nagpahalaga sa ating mga kaluluwa, na nagligtas at nagmahal sa atin. buhay ko'y lagi nagmamahal, O Diyos, ikaw ang unang sa akin tumanggap. Kaya ako ngayon Salamat, Panginoon. naririto, nag-aalay ng papurit magsamba at inihayag Sige po, gawin natin tong ang pagsinta. confession, gawin natin tong dedication natin sa Lord, magpakailanman. Ika'y mamahalin, Panginoon. Magpakailanman ika'y mamahalin hanggang ang buhay ko'y mahimlay sa iyong piling hanggang ang wangis mo sa aking magningning. Ika'y sasambahin ngayon.
kailanman. Minsan pa, magpakailanman. Hallelujah. Magpakailanman, ika'y mamahalin hanggang ang buhay ko'y mahimlay sa iyong piling hanggang ang wangis mo. Sa aking magnining, ika'y sasambahin ngayon at magpakailanman. Hallelujah. Magpakailanman. Magpakailanman. Yes, Lord. Ito ang desisyon namin, Panginoon. Mamahalin hanggang ang buhay ko'y mahimlay sa iyong piling hanggang ang wangis mo. Sa aking magnining, ika'y sasambahin ngayon at magpakailanman. Minsan pa, magpakailanman. Magpakailanman, ika'y mamahalin hanggang ang buhay ko'y mahimlay sa iyong piling hanggang ang wangis mo. Sa aking magnining, ika'y sasambahin ngayon at magpakailanman. Sige po, minsan pa, magpakailanman. Sige, awitan mo lang ang Panginoon. Magpakailanman, ika'y mamahalin ko, Panginoon. Kailanman, ika'y mamahalin hanggang ang buhay ko'y mahimlay sa iyong piling hanggang ang wangis mo. Sa aking magnining, ika'y sasambahin ngayon at magpakailanman. Sa oras na to, pwede mong sabihin sa Panginoon kung ano yung commitment na specific na gusto mong gawin simula ngayon. Simula ngayon. Iba-iba kasi tayo eh. Meron sa atin na matindi na yung kayang i-sacrifice. At meron ding next step. Next step. Yung iba, malayo na yung step nila, pero wag mo silang panasinin. Ang mahalaga kung ano yung next step na gusto mo. Ang mahalaga, hindi ka magsastay kung nasan ka ngayon. Ano yung next step? Ano yung sacrifice na kaya mong gawin? Sige po, sa oras na to, pwede nating sabihin yon. Sige po. Sabihin mo lang yung decision mo. Kasi magpe-pray tayo. Magpe-pray tayo na empower ka ng Holy Spirit para magawa mo yan. Ang importante ay nagdesisyon ka. Simula ngayon. Ito yung aking gagawin. Ito yung sacrifice ko. Nililid lang din ako, pwede ba tayong humingi ng tawad sa soul natin? Kung hindi natin siya napahalagahan. Sige po, pwede bang hingi natin yun ng tawad? Pangalanan mo yung sarili mo. Sorry Sorry. Patawarin mo ako. Naging cheap yung turing ko sa'yo. Babawi ako sa'yo. Babawi ako sa'yo, self. Simula ngayon, i-value kita. Pupunta ka sa langit. Sisiguraduhin ko yan.
Hindi ka sa impyerno pupunta. Sa langit ang punta mo. Papatulong ako kay Jesus. Papatulong ako sa Holy Spirit. Sige po, sa oras na to, lahat ng gusto na may desisyong ginawa ngayong umagang ito, inaanyayahan ko po kayong lumapit sa harapan. And leaders, inaanyayahan ko rin po yung leaders na ipanalangin po sila. Empowerment lang ng Holy Spirit. Sige po, lapit po tayo sa harap. Lahat ng nagdesisyon na may sacrifice siyang gagawin simula ngayon, para sa sarili niya at para sa ibang tao. Mga primary po, primary and annex, pwede ba natin silang ipag-pray? Sige po, mag-focus lang tayo sa Panginoon. Empowerment po ng Holy Spirit. Sige po, pag may nag-pray sa inyo, ano yan, empowerment lang ng Holy Spirit. Tanggapin niyo po yung ibibigay na empowerment ng Holy Spirit sa inyo. Habang wala pang lumalapit sa inyo, pwede pa rin tayong magpatuloy na sumamba, pwede tayong patuloy na makinig sa Panginoon kung meron siyang sinasabi sa atin. Usher po, ushering, pa-check naman kung sino yung tapos na. Siguro yung tapos na, pwede din po tayong umupo pagkatapos po tayong maipanalangin. Manatili lang po tayo sa presensya ng Panginoon. Ika'y mamahalin hanggang ang buhay ko. Mahimlay sa iyong piling hanggang ang wangis mo. Sa aking magningning, ika'y sasambahin ngayon at magpakailanman. Magpakailanman, ika'y mamahalin hanggang ang buhay ko. Mahimlay sa iyong piling hanggang ang wangis mo. Sa aking magningning, ika'y sasambahin ngayon at magpakailanman. Magpakailanman, ika'y mamahalin hanggang ang buhay ko. Sunday. Sige po, manatili lang tayo sa presensya ng Panginoon. Hanggang ang wangis mo. Sa aking magningning, ika'y sasambahin ngayon at magpakailanman. Meron po sa inyo, hindi ko alam kung dito sa physical or sa online, na ang step na dapat mong gawin ay patawarin mo ang iyong sarili. Hindi mo matatanggap yung empowerment ng Holy Spirit kung hindi mo pinapatawad ang sarili mo. Patawarin mo ang sarili mo at kalimutan mo na ang nakaraan mo. Binibigyan ka ng pagkakataon ng Panginoon para magbago.
ito ang bagong buhay na gusto niyang ibigay para sa'yo. Tanggapin mo. Sa lahat po ng birthday celebrants or may healing request, pwede pong pumunta dito sa side na to para maipanalangin ko. Healing request, birthday celebrants, dito po sa side na to. Magpakailanman ika'y mamahalin hanggang ang buhay ko. Mahimlay sa iyong piling hanggang ang wangis mo. Sa akin magnining, ika'y sasambahin ngayon at magpakailanman. Ika'y mamahalin hanggang ang buhay ko. Mahimlay sa iyong piling hanggang ang wangis mo. Sa aking magningning, ika'y sasambahin ngayon at magpakailanman. Magpakailanman ika'y mamahalin hanggang ang buhay ko. Mahimlay sa iyong piling hanggang ang wangis mo. Sa aking magnining, ika'y sasambahin ngayon at magpakailanman. Ika'y mamahalin hanggang ang buhay ko. Mahimlay sa iyong piling hanggang ang wangis mo. Sa aking nagnining, ika'y sasambahin ngayon at magpakailanman. Magpakailanman ika'y mamahalin hanggang ang buhay ko. Mahimlay sa iyong piling hanggang ang wangis mo. Sa aking magnining, ika'y sasambahin ngayon at magpakailanman. Magpakailanman
Lahat ay tumayo. Hanggang ang buhay ko, mahimlay Awitin po natin ito sa Panginoon. hanggang ang wangis mo, sa aking magningning, ika'y sasambahin, ngayon at magpakailanman. Sige po, for the last time, taas po natin ang ating mga kamay at isuko natin ng buong buo ang ating pagsamba, ang ating buhay sa Panginoon. Salamat sa pagmamahal mo, Panginoon. Kulang pa to, God. Pero ito yung kalooban namin, nang mahalin ka, hanggang mahimlay kami sa iyong piling. Hanggang ang wangis mo, sa aking magningning, ika'y sasambahin, ngayon at magpakailanman. Ika'y sasambahin. Ika'y sasambahin, Yes, Jesus. ngayon at magpakailanman. Yes, Lord. For the last time, let's all declare, ika'y sasambahin ngayon at magpakailanman. Sasambahin, Yes, Lord. ngayon at magpakailanman. We love you, Jesus. We love you, Lord. Habang buhay ka naming mamahalin, dahil habang buhay mo din kaming minamahal. Salamat, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Bago po tayo magpatuloy, papanalangin po natin yung... Praise, praise. Tinatawagan po natin yung mananalangin para sa ating bansa, si Kuya Paul Figueroa. Sige po, manatili lang tayo sa presensya. Yun, tayo po ay yumuko at tayo po ay manalangin. Yun, hallelujah, hallelujah, Lord God, Panginoon. Patuloy nga, Panginoon, sa oras na ito, wini-welcome ka namin, Holy Spirit, Panginoon, at idinadalangin namin, Panginoon, ang aming bansang Pilipinas, Panginoon, nakakaranas, Panginoon, ng gutom, Panginoon, yung mga mahal na bilihin, Panginoon. Panginoon, idinadalangin namin, Panginoon, sa mga oras na ito, Panginoon, na bigyan mo mga makakakain, Panginoon, yung bawat nagugutom sa oras na ito. At Panginoon, dinadalangin din namin sa mga oras na ito na kahabagan nyo nga po, Panginoon, ang aming bansang Pilipinas dahil sa mga nagagawa namin mga kasalanan, Panginoon. Panginoon, tulungan mo kami, Panginoon, na tumayo, Panginoon, sa mga oras na ito, yung mga dumadanas, Panginoon, sa mga pagsubok, Panginoon. Panginoon, iangat mo nga po, Panginoon, ang aming mga sarili, Panginoon, na ikaw yung makita namin, Panginoon, at ikaw yung maging sentro ng buhay ng bawat pamilya na nandito, Panginoon. At Panginoon, dalangin din namin, Panginoon, sa mga oras na ito, yung kalamidad, Panginoon, yung bahana ito, Panginoon. Panginoon, ito yung hinawasak namin sa mga magitan mo lamang, Panginoon. Dahil ikaw ay isang makapangyarihan, Panginoon. At ikaw ay isang dakila, Panginoon, isang hari, Panginoon, na naghahari sa aming buhay, Panginoon. At Panginoon, nagpapasalamat kami, Panginoon, kahit na dumadaan man yung mga pagsubok, Panginoon, ay hindi mo kami pinamabayaan at hindi mo kami iniiwan dahil ikaw ay isang mabuti, Panginoon, na isang Diyos, Panginoon, na kahit kailan na hindi kami iiwan at hindi kami pababayaan. At Panginoon, dalayan ko din, Panginoon, sa mga namumuno, Panginoon, sa aming bansa, sa mga oras na ito, Panginoon, na ikaw yung makita nila, Panginoon, sa ginagawa nila. At Panginoon, winawasak din namin, Panginoon, yung mga Panginoon, yung mga nagnanakaw, Panginoon, sa gobyerno, Panginoon, na ibigay, Panginoon, sa mamamayang Pilipino na nagugutom, Panginoon, sa oras na ito. At maraming salamat, Panginoon, sa oras na ito. Sa iyo ang papuri at pagsamba sa pangalan po ni Jesus. Amen. 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 Yan, tayo po ngayon ay dadako sa ating tithes and offering dahil hindi po, pwede na po kayo makaupo muna. Dahil di po nakarating yung ating naka-assign, ako na lang po muna ang magpe-pray para sa tithes and offering. Ayan, may gusto ko lang po medyo mag-exhort. Naalala ko lang po yung Matthew 6:33 sa message ni Paz kanina. Hindi ka naman totoong nawawalan pag nagbibigay kay Lord. Amen po ba?
Di ka totoong nawawalan pag nagbibigay ka kay Lord. Amen po ba? Amen. Kaya sa ating mga kaloob po, ayan, wag tayong manghinayang. Amen po ba? Huwag tayong manghinayang sa ilalabas nating pera dahil alam natin may kapupuntahan yung ating tithes and offering. Amen po ba? Amen. Kaya pakihawakan po yung ating mga tithes and offering at ipag-pray natin ito. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. Salamat, Panginoon, sa provision mo sa buong week na to, Lord God. Di kami nagkulang, Panginoon. Hindi mo kami pinabayaan, Lord. Kahit anong mga dumating na pagsubok sa aming buhay, Panginoon, ay patuloy yung pagpapala mo, Panginoon. Salamat, Panginoon. At dalangin ko, Lord, bigyan mo kami ng heart of a servant, Lord God. Bigyan mo kami, Panginoon, ng puso, Lord God, na hindi nanghihinayang, Panginoon, sa mga ibinibigay sa iyo, Lord. Hallelujah. Salamat, Lord. Patuloy na pagpalain mo, Panginoon, yung mga puso ng mga tithers na to, Lord, na patuloy yung provision sa kanila sa buong week pa na to, Lord God. Sa mga susunod na panahon, Panginoon, ikaw mag-provide ng lahat ng pangangailangan nila, Panginoon. Naniniwala kami, Lord, hindi mo kami iiwan, hindi mo kami pababayaan. Ikaw ang magpo-provide sa lahat ng aming pangangailangan. Salamat, Panginoon, sa iyong papapurit pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Pwede na po nating ilagay ang ating mga kaloob. Yan, praise God. Praise God. Para sa ating pong special announcement, gusto ko lang po ay ipaalala yung mga regular services natin. HSPM po, every Wednesday. Ayan, ginagana po yun sa church, pero kung baha ay ginagana po sa bahay nila Pastora Myrtle. And sa atin pong day watch, kung ano po yung schedule na available kayo, pwede po kayong mag-chat para sa mga schedule ng day watch. Araw-araw po ito. And sa ating SWS, every Sunday, 8 a.m. to 9:30 a.m. Tama po ba? Okay. Sa susunod na lang po yung announcement. And ipag-pray po natin na humupa na yung baha sa ating church para makabalik na tayo. Amen po ba? Amen. And paalala po yung pledge for our anniversary. September na po ngayon, malapit na po yung ating anniversary. Kaya tayo po ay magkaloob para maisakatuparan yung maayos na anniversary. Gusto po ba natin na maayos na anniversary? Amen. Amen. And isa pa pong paalala, mamaya po maiwan po yung batch 3 ng Magde-Destiny class. Yan. Amen. May iba po bang announcement? Wala na. Kaya po tinatawagan natin ang ating pastora para sa ating benediction. Ayan, praise. Pag-pray din po natin yung mga bata. Pwede ba? Ayan, oo. Dali natin yung mga bata sa harap. Siyempre, di natin, hayaan umuwi ng walang blessing. Ayan. Bata sa edad, hindi sa mukha. Ayan. Sige po. Sa mga nasa online, pwede nyo rin i-lay hands yung inyong mga anak or mga pamangkin na nandyan. Hallelujah. Sige po, extend natin yung mga kamay natin sa kanila. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Lord. We speak blessing, O God, sa aming mga pamangkin, anak na ito. In Jesus' name, O God. Salamat, Lord. We rebuke lahat ng mga tangka na sakit at karamdaman. In Jesus' name, O God, we speak your protection. We speak your favor. We speak your blessing. We speak your strength, O Lord. Hallelujah. We declare your finances sa kanilang pag-aaral, Panginoon. We declare na patuloy mo pong gamitin ang kanilang mga magulang upang maging good example, maging godly, Panginoon, upang sila rin ay lumaki ng ayon sa kalooban mo, Panginoon. At lahat ng tangkarang kaaway na nakawin, yung health, yung provision sa kanila, yung perfect will mo, Panginoon, ito ay sinasaway namin in Jesus' name. We apply your blood, Panginoon, hallelujah, sa buong week na ito, Panginoon, in Jesus' name. We pray na sila ay magiging masunurin sa kanilang mga magulang, in Jesus' name. Sila, Lord, ay magkakaroon ng fear of God habang sila ay lumalaki. Sila ay magkakaroon,
matututunan nila yung submission, yung mga godly characters, at hindi nila ma-absorb yung influence ng mundong to. In Jesus' name. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Hallelujah. Pati rin yung mga natututunan nila sa media, Panginoon, na hindi nakalulugod sa iyo, Panginoon. Ito ay binubura namin sa kanilang mga isip. In Jesus' name, O God. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Hallelujah. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you. Ayan. Okay, sino dito ang mas i-value pa yung kanilang soul this week? Sino handa nang mag-share the gospel? Sino handa nang puntahan yung mga hindi napupuntahan? Ayan, parang humina Ayan, sige, tayo po tayong lahat. Tanggapin po natin ang benediksyon ng Panginoon. By the way, meron po tayong ministry meeting after nito sa mga heads po. Sige po, taas natin ating mga kamay. May the Lord God Yahweh bless you and keep you. May He make His face shine upon you and be gracious to you. Lift His countenance upon you and give you shalom. At ang pag-ibig ng Diyos at ang kapayapaang nagmumula kay Jesucristo at ang pakikiisa ng banal na Espiritu ay sumainyong lahat. At ang lahat ay magsabi ng Amen! Amen! God bless po sa ating lahat. Magstay lang daw po yung nasa church for picture taking. Ayan. God bless po and thank you very much, Pastora Nancy, Pastor Joel, Dreb, Jonel, sa lahat ng Acts family. Salamat po sa pag-aampon ulit sa amin. Thank you.